Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Comment tayo dito kasi si Busdada ang nag-ano dito, nag-post ikaw talaga Busdada ha. Ayan. Di ko lang alam kung siya ba ay nangungumpanya o siya ay namamalengke pero para bang sobra. Naalala ko tuloy si Maruhas. Mamaya pag-usapan natin yan ha. Pag-usapan natin yan si Abalos. Alam mo naman na nakakatawa. In a way, artista naman ito si Abalos. Diba? Heto pa. Itong pangatlo nating pag-uusapan, matindi ito. Itong si Riza Hontiveros. No? Kung matatandaan natin, diba? Nung panahon ng hearing doon sa Senado, parang lagi niyang ginigipit itong si former President Duterte, di ba? Ngayon, ito yung napapala niya. Pumunta siya doon sa Sinulog, Cebu. Pero ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte! Yan ang napala ninyo. Kasi away kayo ng, inaway niyo si former President Duterte. Tapos paano pa si Hontiveros? Ipapakita ko mismo sa inyo yung video na sumisigaw yung mga yung taong bayan talaga. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon, yung tatlong topic na yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Like and share. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita. At magno-notify yan sa mga cellphones ninyo kung meron tayong live or kung meron man tayong breaking news. Okay? So, importante po na mag-subscribe kayo. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ito. Unahin muna natin itong unang balita na patungkol dito kay Bersamin. No? Nung isang araw, I think Saturday night, Saturday night, nagpalabas ng programa yung Basta Dabawenyo ba yun? Basta Dabawenyo na channel. At ito po ay nag-trending. Kasi po, ibinulgar po ni former President Duterte kasama itong si Atty. Vic Rodriguez, itong patungkol po dito sa blank documents. Parang fill in the blanks talaga ang nangyari. Dito sa BICAM report. Okay? Natuklasan nila ito. Itong BICAM report na ito. So, sabi po ni former President Duterte, this is illegal. Anomalous ito. Pwede silang makasuhan dito ng, as far as I can remember, sabi ni former President Duterte, pwedeng falsification, pwedeng, anong tawag doon, nakalimutan ko, perjury, ganon. Kasi,
hindi po ito biro, sabi ni former President Duterte, kasi pera po ito ng taong bayan. National budget ito, ika nga. 2025 national budget. Tapos makikita mo doon may blanco. Ha? Oh. Binubuli nga ng mga taong bayan eh. Parang, anong nangyari? Parang examination. Fill in the blanks. Next time, wag naman fill in the blanks. Kayo naman mga BICAM report na yan. O dapat kayong magpapaliwanag dito kung ito man ay totoo o hindi. Pero dapat kayong mananagot dito. Di ba? Next time, ano yun, multiple choice na lang. Wag yung fill in the blanks. Ito ha. Nagsalita na po si Bersamin patungkol dito. At sinabi po ni Bersamin, Executive Secretary, na fake news raw ito. Ay, Bersamin, paano naging fake news yan? Ito, ipapakita natin para alam ninyo yung balita. Play! Tinawag na fake news ng palasyo ang umano'y mga blankong pahina sa pinirmahang 2025 national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malisyoso raw na nagpapakalat ng fake. Malisyoso raw. Alam mo, hindi po ito malisyoso, Bersamin. Concerned lang po si former President Duterte kasi pera ito ng taong bayan. Hindi papayag ang taong bayan na meron itong mga anomalyang nangyari. Kaya nga, tinatanong kayo ni Tatay Digong ngayon. Hindi man kayo direktang inakusahan. Sumagot ang, ewan ko nga, bakit si Bersamin ang sumagot dito na dapat ang sasagot dito ay ang Kongreso ang dapat sasagot. Di ba? Pero siya yung sumagot. Bersamin, relax. Relax ka lang ha. Parang aggressive ka yata eh. Hindi ikaw dapat ang sumagot dito. Di ba? Dapat ang Kongreso yung BICAM involved dito. Ikaw yung sumagot eh. Ay nako, si Bersamin talaga oh. May galit ka ba kay Tatay Digong? Ito, sige, patuloy. Bersamin, patuloy. News ang ilan, kabilang ang isang dating Pangulo tungkol sa national budget. Hindi pinangalanan ni Bersamin na sinasabing presidente. Ang corny mo naman, Bersamin, hindi mo pa talaga pinangalanan si former President Duterte? Di ba? Dati kang dati kang gabinete ni Tatay Digong. Ay, naku. Parang hindi niya nakilala si former President Duterte. Ikaw naman, Bersamin. Ha? Nakilala ka nga dahil kay former President Duterte? Ay, naku, Bersamin. Ang dami mong drama sa buhay eh. Pero naunang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang budget. Ang explanation ni former President Duterte dyan, invalid. Kasi po, nakapirma na nakita natin doon si Grace po at itong si Zaldico. Tapos nakapirma pero bakit may blanco doon? 'Di ba? Hindi naman to examination na may blanco. Tayo nga ay sabi nga ni former President Duterte, nakakatakot ito kasi baka fill upan nyo dyan. 'Di ba? Yung example lang ito ha. Department of Education. Example lang. Ito 3 billion, ginawa nilang 20 billion. Napatay tayo dyan. Example lang yan, ha? So, hindi po maganda. Okay? So, dapat kayong lumabas itong Kongreso at magpapaliwanag bakit nagkaganito, di ba? Umano sa mga blankong alokasyon. Dapat daw ituring na kriminal ang pagpapakalat ng ganitong klase. Anong kriminal? Freedom of expression yan. Bakit? Hindi na pwede? Hindi na pwedeng magreklamo ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo? Hindi na pwedeng hindi na kayo pwedeng tanungin ng ating former President Duterte? Dapat kayong tanungin dito. Tapos ikaw yung sumagot na ikaw naman yung Hindi naman dapat sumagot si Bongbong Marcos dito. Ang BICAM po, ang Kongreso. Anong nangyari dito? Tinatanong lang kayo. Criminal, bla bla bla. Ano ba yan, Bersamin? Diba?
kaya nga tinatawag tayong demokrasya sa bansang ito kasi po, mahirap yan na walang magbusisi. Dapat nga, may karapatan po ang taong bayan. Pera ito ng taong bayan. Hindi po ito malisyoso. Concern lang po si Tatay Digong at ang taong bayan. Concern! Diba? Pero ikaw, mas concern ka pa sa sasabihin ng Kongreso, di ba? Mas nauna pa siyang sagutin. Mas nauna pa siyang sumagot sa Kongreso. Ay, naku, Bersamin. Kasing fake news. Wala raw pahina mula sa 2025 national budget ang hindi nasilip bago ito pinirmahan. Kaya nga, nagtataka kami. Nagtataka si former President Duterte. Binabasa niyo ba yan? Di ba? Baka hindi yan nabasa ni Bongbong Marcos. O baka baka ano pa, baka di natin alam, baka ayoko sabihin. Baka nagbabasa pa si Bongbong. Naglag. Wait pa na. Kasi baka while yung bumasa si Bongbong Marcos, baka ano pa, baka ay nagay kong sabihin, baka sabog pa yata. Sabog pa yata. Joke lang yun Ano pang nangyari dito? Hala. Ayan. Ano nangyari dito? Ayan. Baka sabog pa raw bago bumasa. Joke lang yan. Dapat naman kasi binasa ito ng di ba? Akala naman namin na pinirmahan ka agad na hindi na binabasa. So klaruhin natin ito, no? Kayong mga kongresista diyan, ano ba talagang tunay na nangyari dito? Play. Ni Pangulong Bongbong Marcos, imposible rin daw na magkaroon ng blankong alokasyon. Mga kapatid, Dimples. Di ba? So dapat sa ako walang saysay, ang tawag do? Walang relevance kung si Bersamin ang sasagot, no? Yun ang ibig kong sabihin. Dapat ang Kongreso, yung involved sa BICAM ang dapat sumagot. Siguro sip-sip siya kay Bongbong Marcos. Hayaan na natin si Bersamin, hayaan na natin sa kanyang trip niya. Ito ang next nating pag-usapan. Ito relax lang kayo si Abalos. Okay? Kumakalat itong picture na ito, nagtitrending na nagpa-picture doon sa loob ng palengke. Ayan, ipinost ito ni Boss Dada, vlogger rin, no? Isa sa mga banateros. Ito, ipapakita ko sa inyo. Pasok. Ito yung post ni Boss Dada. Ayan. Abalos! Anong masasabi nyo dito? Kayo nang humusga, sabi dito ni Abalos. Sabi dito ni Boss Dada kay Abalos. Abalos! Yung kumain na lang ng taing. Hindi ko pa tapos. Natatawa na ako. Abalos, yung kumain na lang ng taing may bugbog ang di mo pa nagawa. Bully talaga ito si Boss Dada. Ayaw sa'yo ng tao, minsan na lang may magpapik sa'yo ng tago pa sa karne. Ay, nako. Nakakatawa kasi, di ko lang alam kung nangangampanya siya dito. Pero kawawa naman si nanay, di ba? Sabi ni Boss Dada dito, bihira na lang yung magpa-picture sa'yo. No? Tinakpan pa si nanay ng karne. Siguraduhin mo naman yung picture mo, Abalos. Nung natatakpan si nanay,
Oh, wala na nga magpapapicture sa'yo, tinatakpan mo pa ng karne. Sino ba nagpicture nito? Alam mo, sa totoo lang si Abalos, no? Maalala ko yung ginawa ni Trillanes. Wag masyadong sobrahan ninyo Abalos, ha? Kasi sa totoo lang, ang taong bayan po, alam na po ng taong bayan kung sino yung tunay at sino yung peke. Okay? Kung i-recall mo yung nangyari kay Maruhas, si Maruhas dati, nagta-traffic yun. Pero ganun si Maruhas, oh. Ala, Abalos, si Maruhas, naka-blue pa naman yun. Ikaw, blue. Ganun, traffic, ha. So, sana naman, Abalos, naka-learn ka ng lesson doon kay Maruhas. Marami pong ginawa si Maruhas at that time. Nagpapapicture doon na sa yung gumanon siya sa ice. Ganon siya sa ice. Naalala nyo yun? Tapos ano pa bang ginawa ni Maruhas? Yung ang nilagay niya sa kanin, baso. Kakain ng kanin sa baso nilagay, ha? Nung uminom siya ng tubig, paepal para ipakita niya sa taong bayan na kumakain raw siya ng parang cowboy ang dating. Uminom ng tubig sa gripo gamit yung plato. Maruhas talaga. Huwag mong sabihin na Abalos, gagaya ka kay Maruhas. Hindi na yan effective. Yung strategy na yan, wala na. Kasi sa totoo lang, masyadong epal eh. Nung panahon, sa totoo lang buti kong ginagawa mo na ito noon. Na nag-iikot ka sa palengke, chine-check mo, di ba? Pero yung hindi ka, bihira ka lang makita sa ganyang lugar tapos magganyan-ganyan ka. Di ba? Ang corny ba? Ito, pasensya ka na Abalos, wala namang personalan, pero nagre-react lang po ako sa katotohanan na medyo sablay po iyan, hindi po maganda. Parang sinisira mo ang sarili mong karir niyan. Ba't di ka mananalo ng ganyan? Hoy, idol pa naman ito ni yung vlogger na bangag si Top 1. Idol ito ni Top 1. Top 1. Top 1. Galingan mo ang pag-promote kay Abalos, joke lang yan, Top 1, joke lang 'yun. Galingan mo yung i-promote mo ng i-promote para manalo naman yung manok mo. Top 1. Ewan ko itong si Top 1, kahit nagja-jogging, mukha ni Abalos yung t-shirt. Lahat na lang. Siguro yung bahay nito ni Top 1, itong Top 1 na vlogger, siguro ang bahay niya puros nakatatak doon, Abalos. Pati siguro brief niya, Abalos. Di ba? Wag tayong wag tayong makialam kay Top 1 kasi trip niya yan eh. Trip ni Top 1 yan. Kilala mo yan, mga DDS vloggers. Top 1 ba? Yung BBM vlogger rin. Gwapo naman si Top 1 pero diehard talaga ni Abalos yung si Top 1 eh. Diehard. Yun si Top 1 makipag-away yun kapag bubulihin nyo si Abalos. Galit yun. Ay, naku. Anyway, si Top 1 guys, dati naman yung di ba? Sumusuporta rin sa mga Duterte pero bumaliktad na nung nag-away na si VP Sara at si BBM. Di ba? Pero Top 1, Top 1 yun. Si Top 1 niya ito. Pagka-senador. Peace, Top 1. Walang personalan, Top 1. Joke lang yun. Yun lang nga sa akin. Medyo epal. Hindi na, ang taong bayan kasi,
ha, madidetect ng taong bayan ang mga politicians na o yung mga tumatakbo na totoo. Kasi ito ako this is my own opinion, pakitang tao lang po ito eh. Yung ipapakita mo na hindi ka maarte, pupunta ka raw doon sa palengke kasi makamasa ka raw, di ba? Kasi ang mga politicians, ang target po nila yung masang Pilipino. Marami na pong mga politiko na ganyan po ang strategy, makamasa raw. 'Di ba? Pero at the end of the day, may utak na ang kumbaga yung taong bayan. Dati, bibenta itong mga ganitong strategy. Bibenta yan. Pero yung as time goes by, ang hinahanap kasi ng tao, yung may resibo, yung may exhibit. Kagaya ni Duterte, kagaya nila ni Magalong, kagaya nila ni Mayor Isko Moreno, na talagang may Vico Soto, yung mga maipakita nila, no, na merong resulta ang kanilang leadership. Di ba? Ito, anong nagawa nito? Sa totoo lang wala naman ito nagawa eh. Ang alam mo ba kung anong nagawa ni Abalos? Isa sa pagiging gabinete ni Bongbong Marcos, ang nagawa ni Abalos, yung yung ikaw talaga. Dinadaan lang natin sa joke pero kung naalala ko yung isa sa mga highlights ng ginawa ni Abalos, no? Yung ginano niya si Alice Guo, nang lumapit siya kay Alice Guo, ay sir, gumanon si Abalos, ikaw talaga. ikaw talaga. Ako, sa totoo lang, taong bayan, nasa inyo na yan kung boboto kayo kay Abalos. Di ba? Kung i-compare mo ito si Abalos kay Pastor Apollo Kibuloy, si Pastor Apollo Kibuloy, talagang pwede siyang magmamayabang sa ginagawa niya sa KOJC. Di ba? Pero ito, anong nagawa nito? Anong ikapakita ni Abalos na nakatulong siya sa malaki sa community? Di ba? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ganun ba? Di ba? So, nasa inyo na yan, ha? Kung ikaw, uubra ba itong mga gimmick na mga ganito, ha? Sige, punta na tayo sa next topic natin. Ito. Itong next topic natin, yan, umiiyak na yung anak ko, guys. Itong next topic natin, si Hontiveros. Sinulog, di ba? Sinulog Festival. Sa Cebu, ha? Sinulog sa Cebu. At saka, alam naman natin na January yung sinulog, tapos kapag sinulog sa Cebu, marami talagang tao yan. Isa ito sa mga highlights sa Pilipinas, sa turismo, no? Na dudumugin talaga itong event na ito ng taong bayan. Okay? Meron pa ngang nakakuha doon ng drone shot eh. Sobrang dami rin. Para rin kung gaano karami ang Iglesia ni Cristo doon sa Quirino Grandstand, ganun rin. Sobrang dami rin ang mga pumupunta doon sa sinulog. E di syempre, itong mga politicians na ito, they will take advantage of the situation. Alam nila na maraming tao, so ito yun ring tamang paraan, tamang timing na pupunta sila doon. Okay, nilalahat ko na, ha. It's either kung makaalyado man ito ni Duterte, kalaban man ito ni Duterte, mga Marcoses, mga Dilawan, they will take advantage of this. Kasi po, magpapakita sila sa taong bayan na suportado nila itong sinulog. Kasi kung suportado nila yung sinulog, ano na ito? Numbers na ito. Baka iboboto sila.
Di ba? Ganon eh. Oh. So, sa hanay ng mga dilawan, pumunta po doon si Hontiveros. Okay, nagpapapicture, ni-welcome sila doon sa program, nandun si Jokno, si Jokno ba yung ngipin? Nandun si Jokno, nandun rin si Pam Aquino, nandun rin si Pam Aquino. So, let's welcome the Senator Riza Hontiveros. Tanan, palakpakan yung mga, wala nga pumalakpak pala, walang pumapalakpak. Alam niyo ba kung ano yung sigaw? Pagpasok ni Hontiveros? Duterte! Duterte! Ay nako, bakit Duterte ang sinisigaw Hontiveros? Ipapakita ko itong video na ito Bubisita siya doon sa Sinulog sa Cebu pero Duterte ang sinisigaw ng tao. Alam niyo, kawawa nga si Hontiveros, nakaka-insulto. Ipapaliwanag ko mamaya bakit yan ang sigaw ng tao Bakit instead na Hontiveros yung isisigaw, Duterte yung sinisigaw? Hindi naman mukhang Duterte itong mukha ni Hontiveros. Diba? Sige, ito. Ipapakita ko sa inyo mismo itong video na ito. Ang sigaw ng taong bayan, Duterte, nung nakita si Hontiveros. Hontiveros, pasok! Narinig niyo yun? Duterte! Duterte! Nandyan na si Hontiveros. Hindi ko lang nakuha yung... Marami kasing nag-a-upload na dito Hindi ko lang nakuha yung intro talaga ni Hontiveros. Pero ito na yung time na nakita na ng taong bayan na nandyan na si Hontiveros. Pero ang sigaw ng taong bayan, guys, Duterte! Duterte! Pakinggan yung mabuti Pakinggan yung mabuti. Play. Andyan si Hontiveros Tingnan nyo. Si Hontiveros siya yung nandyan sa circle area. Yung nag-circle dyan yung in front of itong naka-gray na parang I think bodyguard yan ni Hontiveros anong sinisigaw? Duterte! Walang hiya naman talaga itong mga taong to. Ay nako. Kung ako nandiyan sa lugar, hindi ko sisigawan Duterte yan. Kasi ako rin, respetuhin rin natin. Pero talaga itong mga taong bayan sa Cebu, walang preno, Duterte talaga. Again. Duterte yung sinisigaw play. Ayan si Hontiveros yun. Si Pam Aquino yung parang nagsasalita sa circle na yan parang sila, in-interview sila, di ba? Napansin ng tao doon, Duterte yung sinisigaw. Yung mga tao, tawang-tawa yung mga tao kasi Duterte yung sinisigaw. May gumaganon pa, Duterte. Tingnan nyo. Duterte. Diba? So, yun po. Totoo lang. Si Hontiveros, alam ko na naririnig niya yung sigaw ng tao. Duterte. Naririnig niya yan. Pero baliwala na lang ni Hontiveros. Alam nga naman na makipag-away siya doon sa, ay, bakit Duterte sigaw ni Chan, hindi naman yun pwede. Diba? Hindi naman yun pwede. So, ang nangyari, sa totoo lang, baka hindi alam ni Hontiveros na ang Cebu po ay Visayas. Let us say, sige, ako, naniniwala ako na ang Luzon, maka-Duterte pa rin ang Luzon. Pero itong mga dilawan at mga
loyalista na ito, aangkinin nila na ang Luzon, Marcos na yan. O sige, sa inyo na yung Luzon. Pero itong Visayas at saka Mindanao, hindi na po ito natin madideny. Ha? Maka-Duterte po ang Visayas at Mindanao. Lalo na dito sa Cebu. Okay? So, para sa akin, deserve ni Hontiveros na masisigawan siya sa Cebu ng Duterte. Kasi po, ito yun. Bakit ka pumupunta sa isang baluarte ng mga Duterte? Ako naniniwala talaga akong Duterte ang Cebu. Kasi Bisaya si Duterte eh. So, pumupunta ka dyan. Alam mo na posibleng sisigawan ka talaga ng Duterte. One of the reason is that ang lugar na pinupuntahan nyo sa Sinulog, maka-Duterte yan. Pangalawa, galit sa inyo ang taong bayan noong binatikos ninyo, ginigipit nyo si former President Duterte during the hearing. Di ba? Di ba? Nagpalitan kayo ng salita ni former President Duterte sa hearing. Sabi pa nga ni former President Duterte, di ba? As far as I can remember, sabi niya na, magkita-kita tayo doon sa impyerno. Di ba? Matatandaan niyo yun? Anong sabi ni Hontiveros? Sabi ni Hontiveros, ay, wala pa akong planong pumunta sa impyerno. Anong sabi ni Duterte? Ay, hindi ma'am, hihilahin kita. Ha? Grabe ito si Duterte. Ayaw pa wala pang plano si Hontiveros na pumunta sa impyerno, pero si Duterte, hindi ma'am, hihilahin kita. Ay, nako, Tatay Digong talaga. Alam ko naman yung kay Tatay Digong. Ano naman yun parang ma-project lang talaga niya ang galit niya ba? Na itong ginagawa niya sa taong bayan, buhis buhay. Yan ang ibig sabihin ni Tatay Digong na bahala na. Na mapunta ako doon sa impyerno basta uunahin ko ang safety ng taong bayan. Yun lang naman Yan ang hindi maiintindihan nila ni Hontiveros. Hindi maiintindihan o talagang pinipilit nilang hindi maiintindihan. Di ba? So, ito lang. Sa tingin ko, alam nila ni Hontiveros na posibleng makabalik sa pwesto ang mga Duterte sa 2028. No? Hindi syempre, isa sa mga reason doon na pumunta siya doon sa Sinulog, makakuha ng boto. At least, alam mo na ngayon, Hontiveros, na ang taong bayan, ang hinahanap po ay Duterte. At least, alam mo na. Diba? Sa Bisaya pa, mirisi ni mo. Deserve. Deserve mo yan Kasi ano lang yan Hontiveros, no? It's very obvious na ang pakay po, ang layunin po ni Tatay Digong nung panahon ay siya ay presidente. Ang pakay niya po, safety. Kasi ang paglaban dito sa bawal na gamot na ito, Hontiveros, konektado ito sa lahat. Kasi kung masusolusyonan niya itong war on drugs na ito, tuloy-tuloy na yan lahat. Kung yan, problema yan sa isang bansa, no? Mahirap maging aasenso o uunlad ang isang bansa kung nakapalibot na po, kung puros bangag na yung isipan ng mga tao. Tapos, sino ba namang gustong mag-invest dito sa Pilipinas kung lahat dito nakakatakot na? Di ba? So kaya nga ang taong bayan, sabi ng iba, ay gusto na namin maibalik si Tatay Digong. Kasi po, unti-unti nang bumabalik yung mga bangag. Di ba? Pero kayo yung Hontiveros, din nyo yan maintindihan kasi kontra kayo sa politika. Di ba? Ang sa amin lang, taong bayan, Hontiveros, is that
respetuhin natin kung ano at kung sino ang hinahanap ng taong bayan. Okay? Kasi kung papipiliin kaming taong bayan, sa prinsipyo mo at sa prinsipyo ni Tatay Digong, mas pupunta kami sa prinsipyo ni Tatay Digong. Totoo lang. Kasi yung prinsipyo nyo parang binibaby-baby nyo yung mga jadik eh. Ayaw namin yan. Maraming mga inosenteng mga bata o kung sino mang mabibiktima nila na magugurgur. Gusto namin isang leader na matapang na mawala lahat itong mga jadik na ito. Diba? So, bakit ko ba ito nasabi? Kasi po, ito yung nagpapatunay, nung pumunta ka dyan sa Cebu, yan po ang nagpapatunay na ayaw po nila. Ha? You are the opposite of former President Duterte. Ayaw po ng taong bayan ang pagkukontra kay Duterte. So kung ano man ang mga ginagawa ni Tatay Digong noon yung time na siya ay presidente. Di ba? Very obvious yan. Tanggapin nyo. Imulat nyo ang inyong mga mata na yan talaga po ang gusto ng taong bayan. So, let's accept it. Di ba? So, si Tatay Digong ay tumatakbong mayor sa Mindanao, sa Davao, at alam at nag-warning na rin si Duterte kapag babalik siya sa Davao, yun pa rin ang gagawin niya. Dublado pa nga eh. Dublihin pa ni Duterte. Kung ako sa iyo, Ontiveros, gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Huwag yung binabantayan nyo ang mga Duterte. Hindi yan ugali ng mga Bisaya. Sa tingin ko mahilig talaga itong mga, hindi ko nilalahat mahilig talaga itong mga taga Maynila na mga lahi doon ng mga Tagalog. Hindi ko nilalahat may lahi kayong nangingialam eh. Ang Bisaya kasi, kami dito sa Bisaya, hindi kami mangingialam sa mga iba. Kung yun ang ginagawa mo, bahala ka dyan. Ako may ginagawa rin ako dito. Dapat kayo rin sana, Hontiveros. Ganun rin kayo. Huwag kayong makialam sa may Si Tatay Digong, kung meron siyang kapalpakan sa kanyang ginagawa, o di yun, palpak siya. Huwag kang makialam. Kasi kung makialam ka, alam mo, pera ito ng taong bayan. Yung time ni former President Duterte, nahihirapan siyang some of the programs na gusto niyang ipagpatuloy, hindi niya mapagpatuloy kasi merong haharang. Di pera na naman ng taong bayan yun pag hinihiring yung gusto niya. Merong mga ganyang mga pangyayari eh. Diba? So, yun lang po nakita nyo na ang taong bayan talaga ayaw dito nila Hontiveros. Ang gusto po ay si Tatay Digong. Okay? So, sa mga pinag-usapan natin, libre kayong mag-comment, mag-react at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong live at meron tayong bagong uploads.